Tabios, yung Federation President. Hello, magandang gabi sir. Live sa Bubo Radio Kalibo at sa Facebook Live. Good evening, sir. Okay, good evening po, Mr. Bilyones at sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Oo, sige. So, sir, kamusta ngayon? Ano yung update ngayon sa dito sa mga modern type jeepney natin? Kasi nung nakarang araw, parang nag-meeting yung mga anti-modernization sa UP Diliman siguro, no? Mga anti-modernization, nag-ipon-ipon daw sila, kasama din yung piston. Ano yung update, sir, ngayon? Kasi parang may mga ilang latest ngayon, no? Lalo-lalo na bago yung ating ano ngayon, DOTR. Ano latest, sir? Ang ating naman latest, same pa rin ang sinasabi na ibinigay nilang mga 5 years para mai-renew yung prangkisa. Pero hindi kasama dyan yung ika nga hindi na roadworthy. Pero tuloy pa rin sa alay ng transport modernization na yumakap. Hindi na pwede isoli ito Malaking gulo to pag sinoli ito. Kaya yung piston at ang manibela, si manibela parang okay pa siya ron Basta roadworthy, pwedeng i-renew. At sa piston naman, ang hinihingi nilang 5 years na franchise ng buhay, no? Buhay ng prangkisa. Hindi rin kasama diyan yung yung mga hindi na dapat isama sa kalsada. Ika nga hindi na roadworthy siya. So ganon ang kalalabasan niya. Parang kami mga transport pinagsasabong-sabong. Iyan ang issue. Yung hinihingi ng like piston. Yung hinihingi ng piston, 5 years na prangkisa. Opo. Oo. How about ito kay Marmal Buena ng Manibela? Kay Marmal Buena naman, ang kanya naman, nakakapag-renew rin. Kaya lang, ang bagsak pa rin ng sistema niyan, wala namang bagong department order Same pa rin na magkakaroon ng tinatawag na pagsunod sa modernization. So, ibig sabihin, kung sa isang ruta, may nakapag-modernize na, may nakapag-consolidate na, itong mga bagong mga magpaparehistro ay ihahanap na ibang ruta. So, ganun yung parang naging usapan ng LTFRB at ng Manibela. So, ibig sabihin, anong epekto nito sa inyo, Sir Louis, sa mga talagang consolidated na, no? Na modern type jeepney? Ano yung mga epekto nito kung halimbawa pagbigyan ng sino yung kausap? LTFRB, no? Kung pabigyan ng LTFRB. LTFRB, pagka pinagbigyan yan, sa totoo lang, mga LGU kasi ang nagpapabaya dyan, nagtuturoan sila ng LTFRB tsaka ng LGU. Napakaraming unregistered vehicle na pampasahero, lalo na sa traditional jeep. Ganyan ang nagiging sitwasyon. Parang kami pinagsasabong. So, sa hanay naman ng transport sector na yumakap sa modernization, tuloy naman to, tuloy. At ang epekto nga lang yan, kung susunod ang Manibela na magko-consolidate din, ihahanap sila ng ibang ruta. Kaya yung sistema talaga ng gobyerno natin, pinagugulo yung mga transport sector na hindi magkaisa-isa. So, gano'n ang sistema. Oo. So, what kayo, sir? Kamusta naman yung sa hanay ng mga nasa modern type, no? Mga pro-modern type jeepney. Kamusta naman kayo ngayon? Lalo-lalo na yung mga unit ninyo. Tuloy.
tuloy-tuloy yung ano. Actually, hindi pa naman ganun ika nga kadiin yung panawagan para sa pagpapalit ng mga unit na modernized jeep. Ang nasa diin ngayon ay yung consolidation. So, ibig sabihin, ang isang ruta ay kailangan lahat ng bumibiyahe dyan ay may tinatawag na pagkakaisa, pagsasama-sama. So, kanon. So, itong malilate, kung magko-consolidate sila, ihahanap sila ng ibang ruta. Ganon na magiging sistema. Parang ano ngayon parang ano ngayon Sir Louie, parang tahimik ngayon yung tahimik ngayon yung issue dito sa mga anti-modernization. Parang hindi parang wala, parang tahimik sila ngayon. Ano kaya nangyayari? Napagbigyan po kasi sila na pwede silang magparehistro ng kanilang prangkisa na sa pangakong susunod sila sa consolidation. So, yan ang naging usapan nila in between ng LTFRB at saka ng Manibela. So, mangyayari niyan, Paano yun kung halimbawa magpaparehistro ng sasakyan ng unit tapos magpapakonsolidate. Tapos baka ayaw din nilang halimbawa magkaroon ng okay yung consolidation sa kanila pero yung modernization ng unit ayaw nila. pwede naman. Pwede naman kami, marami pa kami traditional may modernized na rin kami. So, hindi naman pinipilit kagad at unang-una, hindi naman kaya talaga na biglain na palitan lahat ng unit. So, kami, ang nangyayari sa nakapag-modernize, siguro baka mga wala pang 10% yung aming napalitan na ibig sabihin talagang hindi na pwede sa kalsada. So ang pinapalitan namin muna ay yung medyo malala na. Hindi na siya roadworthy, no? Hindi na maganda sa mausok, yung mga ganon. So marami pa rin kami traditional. Ang issue lang dito, kung bakit sila... Meron pa bang mga unit na pag kinambya mo, tagal pa pumasok yung kambya? Meron. Meron pa nga, binobomba pa yung preno bago huminto Mahirap yan sir, no? Mahirap yan, no? Kung ako lang, kasi parang sa tingin ko mahirap yung binobomba yung preno kasi unang apak mo, hindi agad kakagat. Malay mo, kabangga ka muna bago ka bumumba. Diba? Yun nga po ang medyo... kailangan ng palitan. Dapat hindi ka didikit sa sa harapan mo na sasakyan kasi pag bumba mo baka diretso siya doon sa sa harapan na sasakyan, di ba? Dapat pamalitan na yan, mga ganyan mga unit. Yun ang target ng sa bahagi na nag-modernize, yun ang target. So, ang problema naman, ito isang problema. Merong mga nilalagay ang ating gobyerno. Katulad halimbawa sa Quezon City, naglalagay sila dyan nang wala namang ruta o linya. So ito, nagdadagdag ito ng mga tinatawag na pamparami. Marami pa nga hindi na i-consolidate at marami yung hindi makarinyo, lalagyan nila ng mga bago. So in the long run, ang possible mangyari niyan, mawawala na talaga ng ruta yung mga tinatawag na dating may ruta dyan. Kaya siguro, yun ang isang ipapanawagan natin, sunod muna tayo bago sumuway. Yun ang parang isang dilema ron. Bandang huli, baka puro korporasyon na ang mga nandiyan sa kalsada at mawawala na yung mga tinatawag na kooperatiba. Na kung saan, ito yung yung kooperatiba, hindi niya kasi kaya hindi niya kaya yung milyon para palitan yung kanyang unit. Kaya nga, ginawa ng gobyerno na gawing kooperatiba ang mga samahan o consolidation ng mga transport jeep. So, yun, ganon. Yung mga traditional. So, ito namang iba nating kasama sa kalsada, nananawagan na magkaisa para magkanya-kanya. So, ibig sabihin, parang gusto nila manatili yung individual registration ng prangkisa
So, ibig sabihin, walang pagkakaisa, kanya-kanya eh. Kaya hindi tayo dapat maniwala na sa piston, meron na rin nag-consolidate dyan. Sa manibela, possible may nag-consolidate na rin dyan. Kasi mawawala sila ng ruta. Oo. Oh, ganun ang sistema. Oo. Pero sir, sa tingin nyo kaya yung unit na yan, ano, na kasi Tirmi, yung sinasabi ng anti-modernization, yung unit daw ng ano, parang mahal, overpriced. Yung unit na yan, yung modern type jeepney, parang mahal daw, overpriced. Ay, sa madali salita, kung sa mahal, mahal. Kaya hindi kaya ng mga individual. Oo, tama. Kaya ang mananaig lang dyan, yung mga may mga kwarta na para itayo yung korporasyon. So, siguro sa hanay ng sektor ng transport cooperative, dapat isulong. Isulong yung mga pagkakaisa at gawin itong pambansang pagkakaisa. Kasi ito yung kooperatiba, ito yung mga samahan ng mga mahihirap na operator at driver. Ganon ka-importante yung consolidation, sir, no? Kasi hindi man magpapautang yung bangko pag hindi ka nag-consolidate, di ba? Yes, sir. Talagang hindi magpapautang. Kahit nga nakakonsolidate na, napakahirap pa rin mangutang eh. So, yung iba namin mga kasama, ika nga kumakagat na sa patalim. Paano halimbawa, kung may pera ka naman, bumili ka na lang ng ano, sarili mo. O, di ba? Yung modern type jeepney, huwag ka na magpa-consolidate. Bumili ka na lang ng sarili mo. Pag may pera ka, may pundo ka naman. Pwede naman yan. Yung iba naman kahit nakakonsolidate na sila, parang gano'n ang nangyayari. Kaya kawawa yung walang pera. Kawawa yung driver operator na ika nga sa paghahanap buhay lang ng pamamasada, doon lang nabubuhay. Maliban doon sa ibang mga operator, talagang totoo yan. May iba may kakayanan. Kaya parang mapag-iiwanan talaga yung mga walang kakayanan na magpalit ng kanyang unit. Hindi naman sinasabi na ay ano na walisin na yung mga traditional jeep. Hindi ganon. Kundi, ang issue pa ngayon ang pinagtatalunan, consolidation. Para sama-sama kayo na ika nga makipag-grievance. At sama-sama rin kayo. Kung may pakinabang kayo, makinabang kayo ng sama-sama. At kung may babayaran kayo, sama-sama rin kayo magbabayad. So, ganon. O, halimbawa, ako, walang pera. Ikaw, may pera, makakabili ka. Makakapagpalit ka ng unit. Ako, hindi. Kawawa naman ako. So, ganon. Ganon ang layunin ng kooperatiba. Kaya, ang nangyayari nga, parang hindi naiintindihan ng iba, ang malalim na hugot nito ay hindi naman talaga yung consolidation at modernization. Yung issue ng climate change. Ito yung pinakamalalim na hugot dito sa modernization na to. Kasi ang traditional jeep, ang transport, ang isang malaking contributor ng pagdumi ng hangin. So yun ang issue. Kaya nagsimula yan sa Clean Air Act Unti-unti nila pinapatupad yung modernization. Kaya sa larangan ng hangin, isa ang pinakamalaking contributor, hindi naman pinakamalaki, nakahanay lang din, ay ang transport, ang mga sasakyan. Ayun, kaya yung sabi nga natin na nakaraan yung mga bus, kala mo pusit. Pag nandun ka na sa likod, di mo na makita kung ikaw ibabangga na sa likod ng bus. Kung makakabangga ka o hindi. So yun ang malalim na hugot ng modernization. Hindi simpleng ano yan, hindi simpleng consolidation, papalitan ng bagong modernized jeep. Hindi yan Climate change, global yan, global ang pagtugon natin dyan. Hindi lang Pilipinas ang sumusunod dyan. Buong mundo. Kasi ang mundo natin ang naapektuhan. So, ganun yun, sir. Nakakaya din minsan yung nakakaya na rin minsan yung mga unit na parang malapit na, parang kung tingnan mo, parang matanggal na yung gulong, pero pilit pa rin binabiyahe. Nakakaya naman minsan, lalong-lalo na kung may mga turista, yung unit parang napakaluma na, pero tuloy pa rin yung pagbiyahe. Yun na dapat na talagang Talagang walang kakayanan talagang palitan.
Pero, Oo. dito sa Cavite, marami pa rin magagandang jeep. At hindi naman sinasabing palitan mo yan, maire-renew mo yan kung ikaw ay nakakonsolidate. Oo. Kaya sa hanay ng manibela, sa hanay ng piston, baka sa laki ng multa niyan, parang bumili ka na rin ng bagong jeep. Mm. Kung mga 3 So, taon, 4 na taon silang hindi nakapag-renew, oo. yun ang isang malaking problema dyan. May mga multa ba yan sila sa 4 na taon na yan, sir? Malaki yung multa dyan? Ay, malaki. Baka sabi mo, sa 4 na taon lang ha, 2,000 yan. Oo. Ay, Ay. paano yun? Paano yung paano sila rehistro ulit? Kung halimbawa, malaki pala yung multa. Choice nila kasi yun eh. 'Di ba? Choice nila yon. At hindi natin pakialaman, hindi natin pwedeng pakialaman kung ano yung choice nila. Kami, ika nga, yumakap doon sa salitang modernization for climate change. Hindi simpleng gusto namin magpalit, mag-renew. Marami pa rin kami traditional jeep na membro, nakakapag-renew pa. Kasi, sa totoo lang, hindi talaga kaya na mapalitan lahat yan kahit na sabihin mo ng hindi na siya roadworthy. Walang kakayanan eh. At siyempre, bangko naman, hindi naman magpapautang yan kung di ka makakabayad. So yun ang mga dilema na ang iba nating kapwa transport officer o transport sector, panay ang bira sa nag-modernization. Pero ang tanong, ano ba yung programa nila doon sa kanilang hanay? So wala eh. Kumbaga pinaghahandaan nila kung paano titirahin yung kapwa nila transport officer, transport leader o transport sector. Dapat ang tirahin nila yung gobyerno. Kasi yan ang nagpapatupad ng ng modernization. Yan ang nagpapatupad ng climate change. Kaysa dalhin doon sa gawaan ng ano ba yun? Flood control na bayong-bayong, hindi pala bayong ginagamit, maleta na, social na eh. Imbis doon gastusin, imbis na doon na paghati-hatian, partihan ang hanay ng sektor ng transportasyon. Kasi pag nawala ang transport, bagsak talaga ang ekonomiya. Bagsak na, magiging lumpo pa. Oo. So sir, dagdag ko na lang, isa na lang. Kamusta pala yung observation ninyo dito sa mga na ito, sa mga e-bike? Kasi parang hinuhuli na yata yung e-bike kasi nakakasagabal daw sa inyo sa mga biyahe ninyo minsan. Itong mga e-bike na ito. So ano, kamusta observation nyo, sir? Yun, talaga naman sa major road, unang-una, wala kang lisensya, walang rehistro, takaw aksidente. Pwede yan sa mga looban, ika nga sa loob ng subdivision, walang mga dumadaang mga sasakyan na malalaki, o hindi pang publikong kalsada. Tama. Yun. Ewan ko, marami na rin na Kasi yung driver niyan, walang lisensya. Walang lisensya. Rehistro. Minsan, yung vehicle, walang rehistro. Tapos yung driver, minor pa. Matapang pa. Pagka nabusinahan mo na medyo matindi-tinding busina, hindi na nga tatabi, harangan ka pa. May nakita na ako doon, parang nag-away, yung e-bike, matapang pa yung naka-e-bike eh. May dalang martilyo. Pero yung kalsada, national siya, parang medyo road siya, Oo. Tapos, parang may nakaaway sa isang driver, matapang pa yung driver ng ng e-bike. Pero nasa major road siya, dapat hindi siya pwede doon sa major road na yan. Pwede siguro sa mga barangay road, yung mga looban, hindi dinadaanan ng mga bus, ng mga truck. Pwede yan dyan sa loob ng subdivision. Kung sa subdivision nyo may eskwela, yan, pwede yan. Pero kung ang eskwela naman nakatungtong sa national road o provincial road, delikado. Ayaw natin yung may madidisgrasya. Yun lang naman ang punto. Hindi sa tutol tayo kasi yung utol ko merong e-bike din
Kaya lang, doon lang siya sa loob. Service niya. Kasi pag hindi ma-regulate itong mga e-bike nito, pag hindi ito binigyan ng regulation, magiging problema to sa daan, lalo na sa mga highway, mga major road. Magiging problema to, magsusulputan. Kahit ako, mag-e-bike ka lang din ako kasi hindi magastos. Oo. Walang huli, hindi ka huhulihin ng ano eh. Minsan may LTO sa daan, sa highway may LTO. Yung mga motorista nakatambay sa kalsada, sa daan, kasi may LTO. Yung e-bike, padaan-daan lang sa harap ng LTO, hindi hinuli. Ay, wala namang uhulihin eh. Wala na lisensya, walang plaka. Pero diretso, pero hindi hinuli ng LTO. Hindi nga ulihin. Dahil wala kang uhulihin dyan. Wala. Wala namang jurisdiction yung LTO dyan kasi wala namang mga plate number yan, wala namang nga. registro yan. Diba? Yun ang masakit doon. Kaya masakit sa mga motorista, mga motor na nagtatago sa LTO, tapos sila, kahit magsipol-sipol lang sila padumaan sa harapan ng LTO. National concern yan eh, sir eh. National concern dapat yan kasi wala dapat nagbebenta. Maging pabor yan, masyadong pabor sa iba nga yung kalalabasan yan, yung iba kukuha na lang din ng e-bike. Oo, gano'n na. Gaya-gaya na lang. O, ba't yung gano'n? Hindi nyo inuli. Kami, inuli nyo. So, ganyan na naman yan. Isang malaking problema pambansa yan. Oo. Sige. Sir Lowe, maraming salamat, sir, ha? Salamat sa oras. Magandang gabi ulit, sir. Okay, at pasalamatan ko lang yung ating Kalibo Bombo Radio, no? At announcement ko na rin doon sa tropa. Yung tropang cambio, meron tayong consultation bukas para dito sa nagiging problema. Yung nakikinig din dito yung parang nasa hanay ng modernization dito sa clan. Nag-comment nga na go modernization. Tapos mga Marami akong nakakasama dyan na napupunta rin sa Metro Manila. Pero siguro, as a transport cooperative, marami tayong nag-chat-chat din sa atin dyan. Kaya binabati ko ng magandang gabi. Abangan nyo. Noong nakaraan, sinabi ko na to. Tayong transport cooperative ay gagawa ng isang party list. Hindi ako tatakbo. Tayo magtutulong-tulong, magdadala tayo. Ayoko lang ng Bicol party list basta mag-isip na kayo na idea at dito sa Bombo Radio, ibigay nyo yung comment nyo kung anong magandang tawag o pangalan. Pero transport, party list yan. Okay, maraming salamat po. Magandang gabi sa ating tagapanood at tagapakinig. Maraming salamat po. Sige. Maraming salamat. Thank you so much kay Sir Louie Tabios.